Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi sa inyo lahat. At magandang umaga o kaya magandang hapon sa mga kapatid nating nakikinig at nagpa-follow sa ating Bible study sa ibang bansa. At tayo ngayon ay nasa huling bahagi ng ikalawang sulat ni Apostol Pedro. Nasa 2 Peter tayo, chapter 3. At yan ang pinakahuling chapter ng mga sulat ni Apostol Pedro, the Epistles of Peter. Tayo muna ay manalangin mga kapatid. Dakila namin Ama, salamat po. Muli sa gabing ito na ipinahintulot ninyong kami ay mag-aral sa iyong mga salita. Dalangin po namin ang patnubay mo sa bawat isa sa amin upang aming maliwanagan ang iyong mga salita at aming magamit sa aming buhay Kristiyano sa aming paglalakbay dito sa sanglibutan ito. At nubayan mo po kami sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa kabanatang 3 ng aklat ni Apostol Pedro ay muli niyang inulit sa atin ang kahalagaan ng mga sinabi niya sa mga nauunang sulat niya, particularly sa 1 Peter up to 2 Peter, ang tungkol sa kanyang paalala sa atin palagi. Sapagkat ng sulat niya ito, siya mismong nagsabi na maaring malapit na ang kanyang kamatayan, sapagkat sabi niya sa sulat na yan, malapit na siyang iwanan ang kanyang katawan, lupa at papunta sa Panginoon. Kaya kanyang ipinaalala sa atin ang kahalagan ng ating pananampalataya kay Kristo. At ang pananampalatayang yan ay hindi lamang yung pananampalatayang nagbigay sa atin ng kapangyarihan upang ating tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, kundi ang pananampalatayang yan ay sakop ng kabuuan ng mga katuruan ng ating Panginoon na kanyang inilagay sa kamay ng mga apostol, at ang mga apostol ay sinulat nila, at iyon ang ating New Testament Bible. Pangalawa, yun hindi lamang yan, kundi maging yung Old Testament ay binanggit niya sa atin, sapagkat sa kanyang sulat mga kapatid, nasabi niya na darating ang panahon na magkakaroon ng maling propeta, chapter 2, 2 Peter chapter 2, but there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. Ang gusto niya sabihin, papasok yung maling propeta, that is referring to the Old Testament, at papasok ang maling tagaturo sa ating New Testament time. Kaya diniremind niya tayo tungkol sa kahalagaan ng ating pag-aaral sa kanyang salita. Hindi lang pag-aralan natin ang Bible, kundi sundan natin at isabuhay natin ang mga katuruan ng ating Panginoong Yesus upang tayo ay maging handa sa ating paglalakbay, sa ating paglilingkod sa Kanya, especially sa church, sapagkat si Satanas ay meron ding tagapagturo na nakihalo sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sa panahon natin. Kaya sa 2 Peter chapter 1, verse 3, verse 12, babasahin ko sa English dahil malalaki yung letter dito, tinatagalog ko na lang. So meron kayong Bible, whether it is an New International Version or King James or New King James or anuman translation ninyo, tingnan ninyo. Sabi niya sa chapter 1, verse 12, 2 Peter, so I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established the truth you now have. Kahit may edad na kayo sa pananampalataya, alam na niyo ang katuruan ito. Ay nire-remind
ko pa kayo. I think it is right to refresh your memory as long as I live in this tent of this body, because I know that I will soon put it aside. Malapit na siyang mamatay, no? As our Lord Jesus Christ has made clear to me. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. Bago ako umalis sa sanlibutan, ay gusto ko wag ninyong kalilimutan yung mga katuruan ng ating Panginoon Hesus sa ating pamumuhay. Yun ang sabi niya. Dahil sabi niya sa 2 Peter again, chapter 2, verse 1, but there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. And many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. Yon. Sabi niya, may papasok na maling tagapagturo sa inyo. At marami ang mabibihag nila, marami ang maniniwala sa kanila, sa kanilang mga maling katuruan. Kuminsan itinatatwa pa nila ang ating Panginoon Kristo. Sapagkat, kagaya ng binanggit ko sa inyo sa ating unang pag-aaral, ang Holy Spirit ay tinataas ang kalagayan ng ating Panginoon sapagkat si Diyos na nagkatawang tao. Subalit, si Satanas ay binababa niya ang kanyang kalagayan. Kaya marami ang maikayat nila paniniwala na ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos, kundi isang tao lamang. Ngayon mga kapatid, pansinin ninyo, sa kanyang pagpapatuloy, sa kanyang pag-alaala sa atin at pag-exhort sa atin sa katotohanan, sabi niya sa chapter 3, mga minamahal, sabi niya, dear friends, chapter 3, verse 1 na tayo ngayon, this is now my second letter to you. Ito ang aking pangalawang sulat sa inyo. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. Sinulat ko para i-remind ko kayo. Ano yung nire-remind niya? Yung sinabi ko sa inyo, mula sa unang sulat ni Pedro, pangalawang sulat niya, hanggang sa uling chapter ng kanyang pangalawang sulat, ay nire-remind tayo, dinirefresh ang ating pag-iisip, na sana manatili tayong mag-aral sa kanyang salita, manatili tayong sumunod sa kanyang salita, at manatili tayong isabuhay natin ang kanyang salita upang tayo ay lumago at lumakas sa ating pananampalatayang Kristiyano at upang ating ingatan ang iglesia at ingatan ang bawat kapatiran upang sila hindi mabihag ng maling turo, lalong-lalo na sa kapanahunan natin, mga kapatid. Maraming maling turong pumapasok sa church. Halos ang mga churches ngayon ay tinatawag nilang Christian church, pero kuminsan dapat tayong mag-iingat dahil ang pangalang yan kuminsan ay ginagamit din ni Satanas upang tayo mabihag. Sumalit ang mga churches na yan ay nagtuturo ng maling katuruan, mga kapatid. Mga katuruan galing sa pag-iisip ng mga nangunguna sa kanila, hindi galing sa salita ng Diyos. Kaya itong salita ng Diyos, mag-focus tayo sa kanya salita. Huwag tayong lilihis sa salita niya. Iyan ang pag-aralan natin. So dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders to stimulate you to the wholesome thinking. No, I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. So Old Testament and New Testament Bible ay mahalaga sa atin. Dapat mahalin natin ang ating Bible. Although kung minsan meron kayong Bible sa inyong cellphones, mas mahalaga rin ay meron kayong book na Bible na tinatawag na ang Bible written in the book. Sapagkat darating ang panahon, si Satanas ay gagawa ng paraan upang gagawa siya ng
tinatawag nating mala na hindi tunay, lying wonders. And sometimes he can distort even the Bible through computers. Yung mga makabago ngayong ginagamit ng tao ay mga instrumento rin na gagamitin ng Antikristo sa kanyang panahon. Kaya sabi niya, dapat tayong mag-ingat. At isa pang sinabi niya, na darating ang panahon sa huling araw na darating ang mga taong manunuya. At ang huling araw na sinasabi niya ito ay parang parte na tayo, nandito na sa ating kapanahonan ngayon. Sabi niya, above all, verse 3, you must understand that in the last days, scoffers will come. Yung mga nagtuturong nanunuya, anong tinutuya nila? Scoffing and following their own evil desires, they will say, where is the coming? Where is this coming, he promised? Saan yung sabi ng Panginoon na darating siya? Tinutuyaan nila, parang hindi totoo yung kanyang mga pangako, samantalang tayong mga Kristiyano, ang pangako ng Panginoon, yung kanyang pagdating is an imminent coming. Gusto natin sabihin, it is as sure as the rising of the sun tomorrow. Subalit sila'y sinisira nila ang paniniwala natin. Where is this coming? He promised. Even since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation. Mula nang nilikha ng Diyos hanggang panahon natin ngayon. Bakit saan yung sinasabi niyang darating siya? Subalit sabi niya, hindi nila nalalaman. No, ang Diyos na lumikha sa langit at lupa. Sa langit, lupa at tubig. At ang tubig na yan, ang siya rin ginamit niya upang tampusin ng sanglibutan. Noong ang mga tao ay nagkasala at tinampus niya ang sanglibutan. Sabi niya, by these waters also the world at that time was deluged and destroyed. Now, kailan ito? Nire-remind niya tayo tungkol sa aklat na nangyari sa sinasabi ng Genesis chapter 6. Noong baha, panahon ni Noah, na sapagkat nakita ng Diyos na ang kasalanan ng tao ay pervasive sa buong sanlibutan. In Genesis chapter 6 verse 5, babasahin sa inyo, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted that he had made the human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created. Nakita niya na ang kasalanan ay laganap sa buong sanlibutan. At ang tao ay puro na lang kasalanan ang lumalabas sa kanyang puso. At nalungkot ang Panginoon kung bakit nilikha niya ang sanlibutan ng tao. Kaya sabi niya, tatampusin ko ang buong sanlibutan. I will destroy. At paano niya dinestroy? Sa pamamagitan ng baha na lahat ng buhay nabubuhay sa mundo. Mga tao, hayop, alimaw, ay pinatay niya. Maliban lang kay Noah at ang kanyang mga pamilya, 8 sila. So, yun ang sinabi niya sa, balik tayo sa 2 Peter chapter 3. But they deliberately, verse 5, forget that long ago by God's word the heavens came into being and the earth was formed out of water. And by water, by these waters also, the world at that time was deluged and destroyed. Yun. Dahil sa baha ay tinampos niya sa libutan. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. Dapat, sapagkat alalahanin natin, after the flood, anong sinabi ni Panginoon kay Noah?
hindi ko na lilipulin muli ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. At ang katunayan ng aking pangako sa inyo ay yung bahaghari, the rainbow, na aking ilalagay sa langit sa tuwing makita mo yung rainbow na yan. Yan ang aking pangako, that I will never destroy the world by water. Yon. Subalit mga kapatid, hindi niya sinabing hindi na niya lilipulin ang sanglibutan. Kaya lang sabi niya, hindi na niya lilipulin sa tubig sapagkat sa huling araw ng pagdating ng Panginoon, hindi yung rapture of the church, yung second coming niya, pagkatapos ng kaharian ng Diyos, ay susunugin niya, hindi by water, kundi by fire. Yon ang sinasabi niya. By the same word, the present heavens and earth are received for fire. Sa apoy, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. Yun ang sabi niya. O tungkol sa sinabi ng mga tao, ba't hindi pa siya dumarating? Hanggang ngayon, napakatagal na ang panahon. We cannot measure the time. Alam natin, darating ang Panginoon. But when and what time, hindi niya sinabi, and we cannot measure the time. Kagaya ng ating pag-measure sa time, ngayon alam natin, 19, ganun na ngayon, may calendar tayo. But the timetable of God, hindi natin kayang sukatan. Sapagkat sabi niya sa verse 8, but do not forget this one thing, dear friend. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Maaaring isang araw sa kanya ay 1,000 taon, or maaaring ang 1,000 taon ay isang araw lang. Hindi natin yan maunawaan yung kanyang timetable. So, sabi nila, napakatagal na, wala pa. Hindi nila alam ang timetable ng Panginoon sapagkat siya darating, kaya lang hindi natin alam. As to the hour and time, hindi natin alam. Matthew 24, verses 42 and 44. As to the time, hindi natin alam. So, sabi niya dito sa verse 9, bakit ba hindi pa dumarating ang Panginoon? Bakit nagpapaliban? Magpapaliban ba siya? Bakit hindi pa siya dumarating? The Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Bakit wala pa siya? Sapagkat hindi pa siya dumarating dahil gusto sana ng Panginoon na bago siya dumating, ang lahat ay maliligtas. Ang lahat ay magsisisi sa kanilang pagkakasala at lumapit sa Kanya upang tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong nakikita natin ngayon? Walang interes ang maraming tao. They are not even concerned sa Bible. They are scoffers. Tinutuya nila. They do not believe the Bible. Kagaya ng panahon ni Noah, hindi sila naniniwala hanggang dumating ang baha at silang lahat ay namatay. Ganyan din mga kapatid ang muling araw. Dapat tayong magpasalamat sa isang banda kung bakit hindi pa siya dumating. Kasi kung dumating ang Panginoon noong 1950 or 1960s, 1969, 1970. Kung dumating siya, hindi ako maliligtas. Sapagkat tinanggap ko ang Panginoon noong 1971 pa lang at age 30. So when He came before my time, I am not saved. I will not be saved. But up to now, wala pa siya. Ilang pantaong naligtas mula ng ako'y tumanggap kay Kristo hanggang ngayon, ilang tao ang naligtas? Marami. Because God desires that men will be saved and come to the knowledge of God. 2 Timothy. Tignan natin, 1 Timothy, chapter 2. Babasahin ko sa inyo, 1 Timothy chapter 2. Sabi dito, in chapter 2 verse 3, this is good and pleases God our Savior,
who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Anong katunayan ng gusto ng Panginoon na maligtas ang tao? Ang katunayan ay dumating sa katawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, nagandog ng kanyang buhay sa krus, at sa kanyang pagkabuhay muli, ang pintuan ng langit ay nabuksan at ang Diyos ay tumatawag sa atin. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga pagod na at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa buhay. He's calling us up to now because God loves us despite yung ating rebellious nature sa Kanya. God loves man. Kung may tao hindi maliligtas, kasalanan lang ng tao yan. Although maraming taong hindi maliligtas, sapagkat maraming taong pupunta sa kapahamakan kaysa mga taong pupunta sa kaligtasan. Kaya sabi niya, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting everyone to perish, but everyone to come to repentance. Gusto niya magsisi tayo. So, kung may nakakarinig sa akin na hanggang ngayon ay hindi pa siya sigurado sa kanyang kaligtasan, ang buhay ng tao ay maikli lamang. Mahalaga na sigurado, ma-assure natin ang ating kaluluwa, sapagkat alam natin na tayo ay merong panahong alam natin na lumapit tayo kay Kristo, nagsisi tayo sa ating pagkakasala at tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yan ang pinakamahalagang dapat gawin ng tao sa buhay niya, dahil ang buhay may maikli lang. At saan ang tao pagkatapos ng kamatayan? Kung siya ay nasa kay Kristo, meron siyang katiyakan. Isang buhay na wala ng anggan, kagalakan at kaligayahang kapiling natin ang ating Panginoong Hesus. Yun ang sinasabi niya. So, sabi niya sa verse 10, darating ang Panginoon, ang pagdating niya, pansin natin, the day of the Lord and the day of Christ. Yung unang pagdating ng Panginoon ay upang kunin tayo at dalhin niya tayo sa mga tahanang inihanda niya. Subalit ang sinasabi ni Peter, yung pagdating niya, yung pinakapinal na pagdating niya, ay parang isang magnanakaw. At sabi niya na ang buong langit at lupa ay susunugin niya sa matinding init. Lahat susunugin niya. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid waste. Lahat ng mga bagay nito, lahat ng bagay sa sanlibutan, sabi niya, lahat ay mawawala. Subalit ang what will be reserved ay yung mga mananampalataya at ang ating Panginoon na nasa langit. Sabi niya ngayon sa verse 11, kung ang lahat ay ang bagay na ito ay mapupugnaw, sabi niya, ano klaseng tao tayo dapat makita sa pamumuhay? Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives and look forward to the day of God and speed its coming. Yon. Dapat, sabi niya, habang wala pa siya, ay dapat maglingkod tayo sa Kanya. Dapat mamuhay tayo ng isang banal na pamumuhay. Sapagkat pagdating niya, natatampusin niya ang lahat ng bagay dito sa mundo. For all that is in the world, sabi niya, mawawala. Mawawala lahat. Kaya tayo ngayon ay palaging nakatuon sa kanyang pagdating. We look forward to a new heaven. Itong sanlibutan makasalanan ito ay wawasakin niya. But we believers look for a new heaven. Ang ating bagong tahanan, ang ating palaging nasa isip natin. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Yon.
ang kabanalan ng siyang mag-aari doon sa langit. Sa panahon ng kaharian ng Diyos, ang kabanalan ay mag-ahari. Sa ng Panginoong Yesus ang mag-ahari. Subalit sa pinakauling araw, ang kabanalan, ang siyang it will reign, it will dwell. Puro kabanalan doon. So, kapatid, sabi nga niya, yamang tayo'y tumitingin sa bagong sanglibutan, sa bagong langit, sabi niya. Kailangan tayo ay magpakabanal sa ating buhay. Alalahanin natin, sabi niya, sinabi rin sa atin dito sa verse 15, bear in mind our Lord's patience means salvation. Yung kanyang pagtitiis ay patungo sa kaligtasan. Kagaya ng ating kapatid na Pablo na sumulat sa inyo tungkol sa bagay na ito, na kung minsan ang kanyang mga sulat, sabi ni Peter, ay mahihirap unawain. Kaya sinusulat na tinutukoy niya. Meron din siyang sinulat particular sa mga Hudyo na napakahirap basahin. At yan ay the book of Hebrew. Yun ang pinakamahirap na basahin. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort as they do other scriptures to their own destructions. So, sabi niya, therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. So, inulit niya, no? In closing, inulit niya, magpakatatag tayo, manatili tayo sa kanyang salita, isabuhay natin ang kanyang salita, upang sa gitna ng maraming kahirapan at pagsubok dito sa mundo, ay lalakas tayo, magkaroon tayo ng kalakasan upang ating i-counteract yung mga temptation ng diablo na palaging naghihintay sa atin, palaging lumalapit sa ating mga mananampalataya. Now, in closing, sabi niya? Ito yung payo niya, dapat magsilago kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon Jesucristo. Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya'y kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Ano sabi niya? We must grow in grace. Dapat dumago tayo, lumakas tayo sa pamamagitan ng biyaya at kaalaman kay Kristo. Sapagkat ang knowledge of Christ ay mahalaga. Sapagkat ang ating buhay na ay nakatuon kay Kristo, dapat siyang palaging laman ng ating isip at ang kanyang salita. Sapagkat yan ang magpapalago sa atin na nagpapalakas sa gitna ng mga problema natin dito sa mundong ito. So in closing, sabi niya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, next time mga kapatid, I will pray kung ano yung aklat na pag-aaralan natin na mahalaga sa ating panahon ngayon. Iyon ang inisip ko. Although one time I spoke part of the Revelations, ang gusto ko, sana mapag-aralan natin ang kabuuan ng Apokalipsis sa ating kapanahunan ngayon. So, tayo ay manalangin muna. Dakila naming Ama, salamat muli sa inyo, sa inyong paggabay sa amin. Pagpalain mo po kami at tulungan mo kami sa aming susunod na pag-aaral sa iyong mga aklat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.